Gusto natin na meron tayong nakakausap. Gusto natin na merong nakakaintindi sa atin. Gusto natin na merong nag-aalala at nagpapahalaga sa atin. At yan mismo yung ginagawa ng Diyos na Jehovah para sa lahat ng mga tao. Gusto niya na meron tayong mabuting kaugnayan sa Kanya. Paano natin nasabi na mula pa lang nung pasimula ay gusto na ni Jehovah o ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa Kanya? Bueno, sa aklat ng Genesis, makikita natin kung paano ba nilalang ng Diyos na Jehovah ang tao. Nilagay niya sa isang magandang tahanan, binigyan niya lahat ng pangangailangan nila para mabuhay at hindi lang maiksi, kundi pwede itong hindi natatapos o buhay na walang hanggan. At hindi lang yun. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, Talata 27, mababasa natin yung ganito. May kinalaman sa ano pa yung nagpapakita na gusto niya na maging malapit yung ating kaugnayan sa Kanya. Genesis 1:27. Kung inyong nakita, ito ang binabanggit. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang larawan. Ayon sa Kanyang larawan, o ayon sa larawan ng Diyos, ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Kaya dito binabanggit na nung nilalang ng Diyos ang tao, kagaya daw niya. Meron daw tayong kakayahan na ipakita yung mga magagandang katangian ng Diyos na Jehovah. At kasama dyan yung pag-ibig, katarungan, at iba pa. Kaya kapag parehas yung ugali natin, yung ginagawa natin, yung katangian natin sa Diyos, nagiging mas malapit tayo sa Kanya. Pero nakalulungkot, yung unang magulang natin, hindi nila iyon pinahalagahan. Nasira nila yung mabuting kaugnayan nila sa Diyos. At nagbunga yon ng kasalanan at kamatayan. Kaya tayo sa ngayon ay hindi sakdal. Paano na tayo magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos? Pwede pa ba? Inanyayahan ko kayo muli na basahin natin yung binabanggit sa Santiago 4:8. 4:8 ng Santiago, itong binabanggit. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kaya binabanggit dito na hanggang sa ngayon, kahit hindi na tayo sakdal, gusto pa rin ng Diyos na Jehovah na maging kaibigan natin. Hindi lang basta kaibigan, kundi malapit na kaibigan. Kaya pag-uusapan natin ngayong umaga, paano tayo magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa ating makalangit na Ama? At kapag nagkaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa Kanya, paano natin ito patitibayin? Sagutin natin yung una. Paano tayo magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos? Paano ba nagiging magkaibigan yung dalawang tao? Yung dalawang taong ito, nagkakilala, tapos, nalaman nila na kung ano yung pagkakaparehas nila. Yung ano yung gusto o kaya ayaw ng isa't isa. Kaya ganun din sa Diyos na Jehovah. Para magkaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa Kanya, dapat tayong gumawi kaayon ng Kanyang matuwid na mga pamantayan. So, paano natin gagawin yon? Yung mga matuwid na pamantayan ng Diyos. Merong binigay ang Diyos na Jehovah sa atin nung tayo ay nilalang. Dito yun mababasa natin yan sa Roma. Roma, Kabanata 2, ang talata ay 14 at 15. Roma 2, 14 at 15. Kung nyo na nakita, ito yung binabanggit sa Roma 2. Kapag likas na ginagawa ng mga tao ng ibang mga bansa ang mga bagay na nasa kautusan, kahit wala naman silang kautusan, iyon ay dahil sa kautusang nasa loob nila.
Sa 15, ipinapakita ng kanilang mga gawa na ang kautusan ay nakasulat sa kanilang puso, habang ang kanilang konsensya ay nagpapapatotoo at inaakusahan sila o kaya ay pinagdadahilan ng sarili nilang kaisipan. Nakita niyo yung salitang merong asterisk? Yung salitang konsensya. Sa talababa, makikita ninyo, o budhi. So yung konsensya, ito daw yung binigay ni Jehovah, yung budhi, na nakalagay mismo sa ating katawan. Sinasabi nito kung ano yung gabay ito para malaman natin kung ano yung tama at saka yung mali. Sasabi, kahit na wala tayong kautusan, meron tayo neto. Mayahalin tulad natin ito sa isang traffic light. Meron yan dito sa kanto, dito banda. Nakikita ninyo, meron 3 ilaw yan. Kulay green, yellow, at saka red. Yung traffic light, pag nakailaw yung green, ibig sabihin, yung trapiko, yung mga motorista, diretso. Pwedeng dumiretso, gumalaw, go. At kapag pula naman, ibig sabihin nito, hinto. Hanggang doon lang sila sa may linya. At kapag yellow naman, ibig sabihin, magbagal na sila at malapit na yung ilaw na red o yung malapit na yung huminto. So, ganyan daw yung konsensya, yung budhi. Kapag tama yung ginagawa natin, nakailaw na green yan. Pero kapag mali, kulay pula. Meron siyang warning na binibigay sa atin, yung konsensya natin, yung budhi natin. Sinasabi niya, mali yung ginawa mo. At kapag dilaw naman, sinasabi niya ng ating konsensya, teka lang, mag-isip-isip ka muna. Pag-isipan mong mabuti. Baka mali yung gagawin mo. Kaya malaking tulong yung konsensya. Pero mapapansin natin, yung karamihan ng mga tao sa ngayon, mali yung ginagawa. Hindi yung tama sa paningin ng Diyos yung ginagawa nila. Bakit? Kasi yung konsensya nila, ini-ignore o sinasantabi nila. Hindi nila ito pinapansin. O kaya, parang traffic light, sira yung kanilang mga konsensya. So, ayaw natin maging ganun. Kasi kapag hindi natin pinapansin yung ating konsensya, unti-unti tayong napapalayo sa Diyos na Jehovah. Kaya ano yung makakatulong sa atin para masanay natin na tama yung ginagawa ng ating konsensya o yung ating budi? May binigay uli ang Diyos na Jehovah. Isa pa, pantulong. Ito yun, mga kapatid, yung Biblia. At sa pamagitan nito, nagbigay siya ng mga kautusan at saka mga simulain. So pag sinabing kautusan, mababasa natin sa Biblia, ito tama. Ito huwag mong gawin. Bilang halimbawa niyan, yung nakalagay sa 1 Korinto 6:9. Sinabi, kung gusto mo magmana ng kaharian ng Diyos, huwag mong gawin ito. Hindi magmamana yung mga ganitong mga gawain. Kaya diretso, sinasabi. May mga listahan. Kamusta naman yung simulain? Ang simulain ay saligang katotohanan na nagsisilbing gabay sa moralidad. At mas maganda ito. Bakit? Hindi mahaba yung listahan na ito. At kapag binasa natin yung isang simulain, ito ay sumasaklaw sa maraming mga bagay. Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang aspekto ng ating buhay. Bigay tayo ng halimbawa. Yung isang halimbawa ay yung nasa Mateo 22:37. Ito yung binanggit ng ating Panginoong Yesus. Ito yung isang simulain. Sabi doon, ibigin mo si Jehovah ng iyong Diyos, ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip. So, maraming pwedeng paggamitan neto.
pag-iisipan natin, magbubulay-bulay tayo. Paano natin ipapakita yung ating pag-ibig sa Diyos na Jehovah kapag namimili tayo ng libangan, namimili tayo ng mapapangasawa, trabaho, o kaya kung meron tayong trabaho, paano natin ipapakita habang nagtatrabaho tayo na mahal natin si Jehovah? So madami tayong mapaggagamitan netong simulain na ito. At kapag ginagamit natin yung mga simulain, sinusunod natin yon, pinapakita natin sa Diyos na Jehovah na sumusunod tayo sa Kanya mula sa puso. Yung ating motibo ay gusto natin siyang paluguran. Kaya maraming bentaha yung paggamit natin ng ating budhi salig sa Biblia. So marami tayong natutunan na pag-aralan sa Biblia. Nabasa natin ito. At naging qualified na tayo para sa bautismo. Doon na ba hihinto yung ating mga pagsisikap, yung mga gagawin natin para magkaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa Diyos? At tignan natin yung binabanggit sa Hebreo. Hebreo 5. Ang talata ay yung 5, talata 14. Yan. Hebreo 5. Yan. Yung dulong-dulong talata nung kabanata 5. Sabi niya, sabi dito, pero ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang. Sa paggamit ng kanilang kakayahang umunawa, sinanay nila itong makilala ang tama at mali. Ituloy natin yung susunod na talata, yung sa kabanata 6, yung talata 1. Sabi dito, kaya ngayong nalampasan na natin ang unang mga doktrina tungkol sa Kristo, sumulong tayo sa pagiging may gulang at huwag na tayong magpabalik-balik sa panimulang mga bagay, ang pagsisisi sa walang saysay na mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Kaya ano daw yung kailangan natin gawin? Sabi dito, maging may gulang. Ayan, may asterisk ulit. Ayan, sa 5:14, ibig sabihin, matibay yung pananampalataya. Sa ating insight na libro, ang pag sinabing may gulang, ayan, ito ay sa spiritual na paraan. Hindi ito yung physical na paraan na may gulang. Ibig sabihin, hindi siya madaling maloko. Hindi siya naloloko ni Satanas doon sa kanyang mga pakana. Malalim yung kanyang pagkakaunawa sa Biblia. So ano daw gagawin ng isang may gulang sa spiritual? Sabi dito, kumakain siya ng matigas na pagkain. Yan. Ibig sabihin, hindi siya nasasatisfy doon sa mga gatas o mga panimulang mga turo. Binabanggit doon sa talata 1 ng kabanata 6. Kapag sinabing panimulang turo, sa New International Version ng Bible, ginamit yung salitang elementary. Ibig sabihin, sino ba yung mga tao na nasa elementary grade? Diba yung mga bata lang? Tinuturuan sila ng mga basic. So, sino yung mga nag-aaral ng basic pagdating sa spiritual na mga bagay? Diba yung mga Bible study? At kapag sumulong sila, naging qualified na sila sa bautismo. So, pagkatapos ng bautismo, sila naman ay kakain ng matigas na pagkain. Ibig sabihin, palalalimin nila yung kanilang unawa doon sa mga natututunan nila sa Biblia. And kagaya ng mga simulain, higit nila itong pag-aaralan at sisikapin na magamit sa kanilang pamumuhay. At sa pamamagitan nun, magiging mas malapit yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehovah. So gawin natin goal yun, mga kapatid, no? Sumulong sa pagkamay gulang. Kapag ang isa ay sumusulong sa pagkamay gulang, yung mga
natututunan natin ay kinakapit natin sa buhay. Pero hindi lang natin yung ginagawa, Tingnan natin yung binabanggit sa Efeso, mga kapatid, Efeso 4:13. 4:13 ng Efeso. Ito yung sinasabi. 4:13. Hanggang sa magkaisa tayong lahat sa pananampalataya at magkaroon ng tumpak na kaalaman sa anak ng Diyos at maging adulto hanggang sa maging may gulang tayo gaya ng Kristo. Tumalon tayo sa 15. Sabi dito sa 15, sa halip, magsalita tayo ng katotohanan at magpakita ng pag-ibig nang sa gayon ay maging may gulang tayo sa lahat ng bagay at makapamuhay gaya ni Kristo ang ulo. Kaya binanggit dito, yung salitang may gulang ulit, mga kapatid, Pero paano naman natin ipapakita na may gulang tayo sa spiritual? Sa ayon dito, sabi, gagayahin daw natin yung pag-iisip ng Kristo. Ayan, So, hindi lang doon sa mga natututunan natin, hindi lang puro aral tayo ng aral, kundi ipapakita natin ito sa ating paraan ng pag-iisip. Paano tayo mga tuwiran? Paano tayo magdidesisyon sa mga bagay-bagay? Sabi, gagayahin natin yung pamumuhay na kagaya ng kay Kristo. Ayan. Kaya, ano pa yung mga ugali na meron tayo na kailangan baguhin? Sa Efeso 4:22 hanggang 24, yung mga dating personalidad, ating aalisin na yun at papalitan natin ng mas mahuhusay na mga bagay, mga bagong personalidad. At gayon din, yung ating kaisipan, kagaya ng pagiging nasyonalismo, kapag tayo dati na hindi nag-aaral ng Biblia, yung mga celebration na tuwan-tuwa tayo, aalisin na natin yan. At babaguhin natin yung kaisipan natin. At ipapakita natin na kaisa natin yung mga kaisipan ni Kristo. At kasama yung mga kapatid natin dito sa loob ng kongregasyon. Magiging kaparehas natin yan sila. So, hindi tayo pipilit kung ano yung dati nating ugali, dati nating kaisipan. Papalitan natin ito. At meron bang bentaha kapag ginawa natin iyon? Oo. Sa Efeso 4:14, binabanggit na kapag tayo espiritual na may gulang, hindi tayo nagiging parang sanggol na inaanod lang ng mga alon. Sinisiklot-siklot. Kung sino yung uso, yun yung gagawin natin. Hindi. So, hindi tayo magiging mabuhay. Hindi tayo madaling matumba. At habang pinapasulong natin yung ating espiritualidad, nagiging mas malapit tayo kay Jehovah, binibigyan din tayo nito ng proteksyon. Kasi gusto ni Satanas na mapalayo tayo sa Diyos na Jehovah. Ayaw niya na magkaroon tayo ng magandang kaugnayan sa Kanya. At gagawin niya yung lahat para mawala iyon o masira natin. Kaya ano yung kapag tayo naman ay sabihin na natin, naabot na natin yung spiritual na mga goals natin, kagaya ng regular pioneer, auxiliary pioneer, maging ministerial servant, o maging elder sa loob ng kongregasyon. Hihinto na ba tayo? Maganda yung halimbawa na pinakita ni Timoteo. Tingnan natin yung kanyang ulat sa unang Timoteo 4. Alam natin na si Timoteo, mula pa nung bata, pinalaki sila nung kanyang nanay at ng lola sa katotohanan. At kanyang kinapit yun sa kanyang buhay. Sumulong siya at nakita yun ni Pablo hanggang sa naging elder siya sa loob ng kongregasyon. Naging matanda siya. Masasabi natin na isa na siyang may gulang sa spiritual nung panahon na yun. Pero, tingnan ninyo mga kapatid, yung yung sulat ni Pablo sa kanya, nung panahon na ito, elder na siya. Tingnan natin yung unang Timoteo 4. Ang talata ay 15. 4:15.
Ayun. 15. Pag-isipang mong mabuti ang mga bagay na ito. Magbuhos ka ng pansin dito para makita ng lahat ang pagsulong mo. Spiritual na may gulang na si Timoteo ng panahon na ito. Pero sinasabihan siya ni Pablo, patuloy na sumulong. Ibig sabihin, patuloy niyang patibayin yung kanyang kaugnayan sa Diyos na Yehova. Binanggit dito yung pag-isipan mong mabuti. Ano-ano yung mga mabuti na yun? Kung babalikan natin yung talata 12 at 13, marami pinapagawa sa kanya si Pablo. Kagaya nung maging mabuting halimbawa sa loob ng kongregasyon. Pagdating sa pagsasalita, paggawi, pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan. At marami pang bagay. Kaya, pwede pa rin sumulong ang isa sa spiritual na pagka may gulang, kahit na mayroon na siyang naabot ng mga tunguhin niya. Kaya, napakaganda nung halimbawa ni Timoteo. At siya, ginawa ayon ni Timoteo. Sinunod niya yung payo ni Apostol Pablo sa kanya. Kaya pwede natin gawin na maging goal pa rin, na palawakin yung ating kaalaman sa Diyos na Yehova. Pasidiin natin yung mga pagpapahalaga natin, yung appreciation doon sa mga binibigay ng Diyos na Yehova sa atin, yung kanyang tulong. Halimbawa dito, yung binabanggit sa Galatias 5:22-23. Yung aspekto ng bunga ng mga espiritu. Paano natin ikakapit lalo pa ng higit yung mga bunga ng espiritu o yung bunga ng espiritu. Kapag ginawa natin yun, magiging mas masaya tayo. Bakit? Yung isang magkaibigan, habang tumatagal yung kanilang pagsasama, ano nangyayari? Hindi ba mas tumitibay? Mas nagiging kilala mo sila? Nagiging mas masaya kayo na magkasama. At meron kang bago na natututuhan dun sa iyong kaibigan. So, ganun din sa Diyos na Yehova. Meron at meron tayong matututuhan sa Kanya. Kaya binabanggit nga ng Roma 11:23, walang katapusan yung pagkuha natin ng kaalaman tungkol sa Diyos na Yehova. Kaya lalo natin patibayin ito, mga kapatid. Kaya bilang konklusyon, reviewin natin, paano tayo magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos na Yehova? Gamitin natin yung ating budhi na sinanay sa Biblia. Gamitin natin yung mga natututunan natin. Isabuhay natin ito. At huwag tayong huminto. Patuloy natin itong gawin. Patibayin natin ito hanggang sa makamtan natin yung magagandang mga pangako ni Yehova para sa kanyang mga kaibigan. Yung kanyang malalapit na kaibigan, mga pagpapala ngayon at lalo na sa inaharap. Magandang umaga.